Yun at tapos na kaming kumain dito sa may isang karinderya dito sa may gilid ng Marilaki. Ito at pack up ng grupo upang sumunod naman sa aming next destination. Doon nga sa may Daranac Falls. Yo, what's up mga kapadi? Welcome back po muli sa ating channel, ang Moto Chris Vlog Padi. At syempre, ito ang inyong lingkod, si Moto Chris, muling nagbabalik. Alright, for today's video ay actually second part na ito ng ating video after ng blessing ng motor ng aking bilas doon sa may Antipolo Church. So pangalawang video na ito at ito at papunta na ang grupo sa may Daranac Falls. Shortcut na daan itong aming dinaanan. Ang tagos nito ay Pamarilaki na. At kung mapapansin ninyo ay talaga namang matatarik yung mga dinaanan namin dito. First time kong dumaan sa lugar na ito at yan, nakikita nyo, matatarik, malalalim yung palusong at saka paakyat. Ayan mga padi, at natatanaw ko na yung Marilaki Highway. At ang pagbaba dito ay talaga namang napakatarik. Kung napansin ninyo, nakasigunda ako. And then naka-primera kasi alalay lang ako sa preno ay talaga namang napakatarik nitong bahaging ito ng kalsada. Yan at pakanan na kami ng Marilaki Highway. First time kong makakasama sa ride ang grupo na ito, ang Laura Riders dito sa Marilaki Highway. Kung kaya naman excited ako sa rides na ito mga padi. Dito ay dinikitan ko si Bilas Ryan dahil mayroon siyang gustong sabihin. At yung sinabi nga niya ay kakain muna kami sa isang lugawan or karinderya dito sa may Marilaki Highway. Kita nyo ba yun mga padi? Sinampulan kaagad kami ng mga kamote dito sa may Marilaki. Mga raider yon, malulupit talaga yung mga yan. Pero magkaganon man ay hindi kami nagpatinag sa kanila. Nanatili kaming chill rides upang manatiling ligtas ang aming biyahe papunta sa may Daranac Falls. Pero so far naman sa bahaging ito ng Marilaki ay medyo chill nga lang kami at wala pa kami masyadong kasabayan. Ayan at nakikita nyo naman ay talaga namang napakaluwag pa. Kaya naman talagang feel na feel ko ang sarap mag-rides dito sa Marilaki pagka ganito nga naman ang sitwasyon. At yun na nga, nakarating na kami rito sa may karinderya na aming napili kung saan ay minabuti namin kumain muna bago tumuloy sa may Daranac Falls. So yan nga pala yung mga kasama ko, ang Laura Riders. Si Ian, si Christian, si Bilas, si Jesse. At usually lahat naman yan ay mga kamag-anak ng aking asawa. At yan, usually talaga namang sa oras na yan ay gutom na ako. Kaya naman antay na ako ng aming in-order. Ayan, at dumating na yung aming in-order na rice. At dumating na nga ang aking in-order na bulalo.
Ayan, at sinisimulan ko ng upakan. Tara, kain tayo mga kapatid. Yun, at tapos na kami kumain dito sa may isang karinderya dito sa may gilid ng Marilaki. Ito, at pack up ng grupo upang sumunod naman sa aming next destination, doon nga sa may Daranac Falls. Salamat nga pala sa may-ari nitong karinderya. Hindi naman ako napahiya sa lasa. Sarap naman siya, at syempre unang-una affordable. Bakit affordable? Siyempre, libre lang naman ako ni Bilas eh. Ito, at ready na ang grupo para umalis. At yun nga, next destination na tayo. Kuya Lars Lugawan nga pala ito mga padi. So kung madadaan kayo rito sa Marilaki, dumaan naman kayo rito para naman sa ganun ay matikman din ninyo ang kanilang mga recipe. Sigurado naman ako, hindi ako papahiya. Affordable na, sulit, saka siyempre masarap. So ayun, salamat Kuya Lars Lugawan. So yun, takbo na uli ang grupo. Daranac Falls, parating na ang Laura Riders. Sa video na ito ay wala na kami sa main highway. Minto lang kami saglit dito upang bumili ng aming kakailanganin doon sa Daranac Falls. Kaya naman after namin makabili ng aming mga kailanganin ay dumiretso na kami at bumakbak na uli ang grupo. So far, nandito ako sa may tinatawag na Daranac Falls na matatagpuan sa lalawigan ng Rizal. Sa kasalukuyan ay tinatahak ko ang entrada nitong tulay. Kinakailangan tumawid sa tulay na ito papunta doon sa may falls. At makikita ninyo sa magkabilang gilid nitong tulay ang ibabang bahagi ng Daranac Falls. So ayan, papunta na kami sa loob at maghahanap na ng aming cottage. At dito nga banda sa ibaba, kami nakakuha ng maaari naming arkilahin na cottage. At ito nga pala yung cottage na aming nakuha sa halagang 300 pesos.
no choice na rin naman kami at dito na rin kami talaga nakakuha ng pwesto dahil yung banda sa itaas na malapit sa falls ay punuan na at napakarami ng tao. Medyo tinanghali na rin kasi kami ng dating dito, pero hindi na rin naman masama dahil ang paligid dito ay talagang napakaganda naman, masarap sa mata, maganda ang tanawin, maraming puno at syempre halos wala pang masyadong tao, at least sa bahaging ito ng falls. Malinaw pa ang tubig dahil wala pa ngang masyadong tao. At maya maya lang ay may nabuti kang makyat sa bandang gitna na bahagi ng falls. At medyo marami na ring tao sa bahaging ito at yung tubig ay makikita mo na medyo malabo na rin. At ito na nga ang Daranac Falls, mga padi. At tatanungin ko kayo, mga padi, ano ang masasabi ninyo sa kasalukuyang sitwasyon ng Daranac Falls? Parang piyesta. Comment down, mga padi, kung ano ang masasabi ninyo. Pero kung mismong falls lang ang iyong tititigan, masasabi mong napakaganda ng pagkakagawa ng kalikasan. At dahil nga sa ganda nito, ayan, nakikita nyo naman, napakarami niyang fans. At sa bahagi naman na ito ng falls ay mayroon akong napansin isang kuweba na kung iyong titingnang mabuti ay parang dati nang dinadaluyan ng tubig. At sa akin ng sariling opinion ay kaya ito natuyo ay dahil sa tag-araw at maaaring bumalik ang tubig nito pag dumating naman ang tag-ulan. Sarili ko lang naman na opinion yun, mga padi. Balik tayo sa talon ng Daranac. Yan siya, mga padi. Ang ganda niya, di ba, mga padi? At dahil nga sa ganda niya, ayan, at talaga naman dinumog siya ng kanyang mga tagahanga mula sa iba't ibang lugar. At syempre, kasama na ako ron. At hindi pa ito ang pinakamalakas na agos ng talon na ito. Dahil nga sa tag-araw, kaya siguro medyo parang natuyuan ang mga ilog at babalik din naman ang lakas ng agos nito pagdating ng tag-ulan. At magkaganon man ay hindi pa rin naman napigilan ng mga tao na ito ay dumugin. At syempre, summer ngayon o tag-init ay talaga namang hindi mo mapipigilan ng mga tao na ito ay puntahan dahil ang tubig dito sa may Daranac Falls ay talaga namang napakalamig. Tama upang mapawi ang init na nararamdaman ng mga tao sa panahon ngayon. Grabe, sobrang daming tao talaga, mga padi. Pero manageable pa naman ang sitwasyon. Hindi pa naman ganun ka overcrowded. Pero sana lang ay maging responsable tayong lahat sa ating pupunta tayo sa mga ganitong lugar. Kung ano ang ating tinatnan, sana ay ganun din natin iiwan. Yung mga basura natin hanggat maaari ay atin itong sinupin. At kung maaari rin ay sana ay madala na natin pauwi. Maya maya lang ay naglakad-lakad na rin ako pabalik sa aming cottage habang nagmamasid-masid sa paligid nitong Daranac Falls. Ito nga napansin ko na talaga namang enjoy na enjoy yung ating mga kababayan dito sa may falls na ito. At ayan, nakikita naman natin na napakarami nila. Sana lang lahat sila ay maging responsable. At sana lang ay maisip nila na lahat kami sa lugar na ito ay bisita lamang. Dalangin ko na sana mapanatili ang ganda ng lugar na ito para nang sa ganun ay maabutan pa ng susunod na henerasyon. At sana naman ay ganon ang maging mindset ng lahat ng mga tao na nandito sa lugar na ito. At siyempre, hindi lang dapat sa lugar na ito, maging sa ibang lugar na maaari natin pasyalan. Sana manatili tayong disiplinado at responsable. At after kong mag-ikot-ikot sa may Daranac Falls ay nakabalik na nga ako sa aming cottage, mga padi. At syempre sila yung aking mga kasama sa rides na ito. Mga bayaw, pamangkin, hipag at pilas. At dahil napagod sa paglangoy kaya naman nagsikain muna kami. Minumura mo kami kanina.
Pakyo kami. At yun na nga, dito na natatapos yung ating vlog mga padi. At sana huwag kayong magsasawang sumuporta sa lahat ng mga video na aking ina-upload. Kita-kits tayo sa susunod na video mga padi. At sana huwag nyo kakalimutan ang parati kong sinasabi. Arrest in full throttle. Peace out, man.